magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Pia dito sa ating dulang Love and Memories. Dumadalaw sa bahay si Sir Dindo, pero may nakakita sa kanya sa bahay. Kaya sinita siya ni Ma'am Lerma na may relasyon kaming dalawa. Pero hindi inamin yun ni Sir Dindo, kundi inakusahan ang mga chismosa na nagparating ng maling balita. Kaya minsan, nang kumakain kami ay... Oh, Pia, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka na kumain? Binabantayan mo lang kami ng itay mo na kumakain. Inay, masama po ang aking pakiramdam. Parang nilalagnat po ako. Ha? Kung ganoon, ay uminom ka ng gamot para sa lagnat. At kung may sipon ka, may gamot dyan, nandun sa kabinet. Pero kumain ka muna para may laman ang tiyan mo, bago ka uminom ng gamot. Huwag na po, inay. Pia! Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Buntis ka ba? Inay! Sino ang ama ng pinagbubuntis mo? Sabihin mo ang totoo, Pia! Sino? Inay! Ano ka ba? Sigurado ka ba na buntis siya anak natin? Ang mabuti pa dalhin natin siya sa doktor. At pa-check up natin para malaman natin kung anong kalagayan niya. Sige. Dalhin natin sa doktor. At kung mapatunayan nating buntis siya, kailangan pakasalan agad ng lalaking nakabuntis sa kanya. Anak, yun bang guro mo nakabuntis sa'yo, ha? Opo, itay. Kailangan nabigyan ng leksyon ng maestro na yan. Demanda natin! Ano? Ang walang hiya. Hindi na nirespeto ang anak natin. Alam naman niya na nag-aaral pa siya tapos binuntis mo si Pia. Mapapatay ko ang guro na yon. Idedemanda natin siya. Sige, pag ididemanda niyo si Dindo, magpapagamatay ako! I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mabuti na lang. At hindi pala buntis si Pia. Nakakain lamang pala siya ng sirang pagkain. Ikaw naman kasi, basta-basta mo na lamang hinusgaan yung anak natin. Paanong hindi ako maghinala nagsuka At yun ay sinyales na buntis ang isang babae. Ay, sa susunod, Dora. Ha? Abay, huwag kang padalos-dalos. Kung totoo hindi yung binibintang mo, abay, muntik na akong mapasubo doon. Abay, talagang matitikman ng lalaking yon. Kung sino ako. Ha, kapag hindi pinakasalan yung anak natin. Sige, tama na. Huwag na nating pag-usapan yan. Sige, Emong. Kumuha ka na ng gabi para iluto ko sa gata. Hindi ang hawak mo, butiting tiyan mo. Kukuhan, Dora. Nangihina ako Ikaw na lang kayo yung kumuha. Ano? Kung hindi ka kikilos dyan, baka sipain ko yung laki-laking tiyan mo. Gusto mo, Emong? Sige, oo na. Sige, kukuha na ako. Bye-bye, darling. Nako, darling yung mukha mo. Tamad!
Nako, friend. Bakasyon na naman. Namimiss ko ng mga grupo natin. Oo nga eh. Pero bakit hindi ko pa nakikita si Dindo? Ang dami ko ng text sa kanya pero hindi siya nagre-reply. Baka naman nagpalit siya ng SIM. Nahihiya naman ako, pre, na pumunta sa kanilang bahay. Sa bagay, kung hintayin mo na lumabas, baka sakaling may pupuntahan siya, di makikita mo. Kung may pupuntahan yon, o kaya may pinuntahan, siguradong umuwi na yun sa kanila. Ano kayang mabuti kong gawin? Hintayin ko na lang kaya siya? Ikaw ang bahala. Pero mamaya na. Halika muna at magmerienda tayo. Gutom na ako eh. Di bale, baka naman puntahan ako sa bahay namin. Siguro, hintayin ko na lang dun sa bahay namin. Baka sakaling pupunta dun. Oo naman. Baka busy lang yun. Kaya hindi kanya tinitext. Huwag kang mag-alala. At di kanya iiwan, friend. Oh, Tina, ililibre na kita. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. O, Moong, parang pagod na pagod ka. Baka gusto mong magmerienda. Alam ko na gutom ka. Pero, ang dami ko kasing tinanggal na damudule sa bukid natin. Hindi na ko natutulungan ni Rino dahil may ibang trabaho siya. Ganun ba? O sige, maupo ka muna dyan at ipagtitimpla kita ng kape. May suman dyan na binigay ni Maring Dolor. Yun na lang ang pagmeriendahan mo. Upo muna ako dito sa sopa para makapagpahinga ako at talagang bumigay ang katawan ko sa init ng panahon. Hindi na maintindihan ang panahon ngayon. Sala sa init, sala sa lamig. Kaya marami ang nagkakasakit. Para kang title ng pelikula. Paano naman kasi? May kulang sa sustansya naman yung kinakain ng mga tao ngayon dahil sa mahirap ng buhay. Kaya, kung ano man meron dyan, sa kanila ngayon, pinagtsatsagaan na lang. Paano naman, Ibong? May mga magulang na tamad. Nako, Umaasa hindi lang ako sa yun, kita ng anak at di sila magbanat ng buto. oo. Ay, sorry. Pero yung iba dyan kasi, pinagkakakitaan yan yung basura. Maitawid lang yung pamilya sa gutom. Hindi sila nahihiya basta marangal na hanap buhay. Mabuti naman at may oras ka nang dumalaw dito, Dindo. Kailangan na mag-usap tayo. Oh, bakit Lerma? May problema ba sa ating relasyon? Ano ba yun? May plano ka ba para pakasalan mo ako? O kaya'y pinaglalaroan mo lang ako para alam ko ang gagawin ko? Sige Lerma. Kung ano man yan, sabihin mo na. Dahil marami pa akong gagawin. Sabi mo kasi, importante. Kaya pumunta agad ako dito sa inyo. Oo, Dindo. Kailangan na magpakasalan tayo sa lalong madaling panahon bago pa lumaki ang tiyan ko dahil buntis na ako. Ha? Walang problema. Sige, kahit bukas ng gabi ay mamamanhikan na kami ng mga magulang ko para maitakda na ang pagpapakasal natin. Salamat, Dindo. Akala ko, lulukuhin mo lang ako at naibigay ko nga ang sarili ko sa iyo dahil mahal na mahal kita eh. Siguro naman ay magtitiwala ka na sa akin dahil ikaw lang ang mahal ko.
at hindi kita ipagpapalit sa kahit sinong babae. Totoo ba ang sinasabi mo? Paano na yung si Pia? Hindi mo ba siya minahal? Hindi, Lerma. Tinulungan ko lang siya para ituloy niya ang kanyang pag-aaral. At ayaw kong may masira ang pag-aaral dahil sa akin. Sa bagay, isang semester na lang, matatapos na siya. Kaya bahala na rin siya. Talagang nakalimutan na ako ni Dindo. Hindi ko na siya makontak. Hindi na siya sumasagot sa mga message ko. Siguro nga, tama si Renden. Nagpalit na siya ng SIM card. Kaya hindi ko na siya makontak. Ibale, kung sakaling may iba na siya, wala namang problema. Dahil may nakilala ako na siya ko ring ipapalit sa kanya. At may kaya pa sa buhay. Salamat na lang at ako'y natulungan niya. At isang semester na lang, matatapos ko ng aking kurso. Ngayon, hindi na ako masyadong nasasaktan. Kahit madalang siyang dumalaw at hindi na niya sinasama sa pasyalan. Marami na rin akong natutunan sa kanya. Kaya bahala na kung ayaw niya sa akin. Walang problema. Dahil may nanliligaw na sa akin na mas higit ang katangian niya at siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Pia, anak, may itatanong ako. Ano bang nangyari sa inyo ni Dindo, ha? Bakit hindi na siya nagpupunta dito? Ewan ko ba sa lalaking yun, inay? Ang dami ko ng message sa kanya, pero hindi naman sinasagot. Hindi na bali, inay. Kung sakaling napikot na siya, hindi na ako maganong masasaktan. Dahil, alam niyo na, nakahanda na ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, anak? Baka hindi mo na ituloy ang pag-aaral mo, oh. Inay, hindi ko po yan gagawin. Kayo po ang iniisip ko. Malaki ang inyong sakripisyo. Kaya kailangan na makatapos ako at para makahanap ng trabaho. Para ako na ang sosuporta sa inyo ni Itay. Ay, oo, Pia, anak. Nakikita mo naman, mahina na rin ang katawan ng itay mo. Kung matapos ka sa iyong pag-aaral, ay sulit ang lahat ng pinagpaguran niya dahil natupad ang pangarap namin ng itay mo para sa iyo. Ay, Inay, salamat sa inyo ha. Sa mga bilin nyo at pangaral para hindi ako maligaw ng landas nung nasa kabataan pa ako. Pero ngayon, naiintindihan ko na, Inay. Hindi ako minahal ni Dindo ng tapat. Sa bagay, nagsakripisyo siya at nagtiyaga para maturuan ako sa mga bagay-bagay na dapat kong gawin kung sakaling may problema ako noon. Mabuti naman, anak. Kung kaya mo nang tanggapin ang anumang pagsubok na darating sa buhay mo. Dahil ganyan ang buhay dito sa mundo. Hindi lahat ay puro ligaya. May kalungkutan din na dumarating sa ating buhay. Pero alam niyo po, Inay, nakahanda na rin ako eh. Kung ako'y iiwan ni Dindo, wala nang problema. Dahil alam ko naman na hindi tapat ang kanyang pagmamahal sa akin. Tatanggapin ko po yun, Inay. Hindi kami para sa isa't isa. At wala akong kasalanan dahil hindi na siya nagpapakita sa akin. At may kapalit na rin siya dito sa aking puso.
Magte-text lang ako kay Pia para ipaalam sa kanya ang nangyari na hindi ko naiwasan ng tukso at kailangan kong panagutan ng nangyari sa amin ni Lerma dahil buntis na siya. Sana maunawaan ni Pia. Hindi na ako magpapakita sa kanya para hindi mahirap na ako ay kanyang kalimutan. Sa bagay, alam ko na nahahalata na rin niya na matabang na ang pakikitungo ko sa kanya. Magte-text na ako kay Pia at ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat. Pia, salamat naman at pinagbigyan mo akong dalawin ka dito sa bahay niya. Siguro naman naniniwala ka na sa akin ngayon. Oo naman. Alam mo naman na matagal na tayo magkakilala at kabisado ko na yung pag-ugali at maraming bagay na magkasundo tayo eh. Tama ka. Siguro. Alam mo na rin na may pagtingin ako sa'yo. Nung panguna kitang makilala. Pero ayaw mo naman akong papuntahin dito. Dahil ayaw mong magtampo yung mga magulang mo. Dahil gusto nilang magkapagtapos ka muna ng pag-aaral. Oo. At ipinaalam ko na sa kanila na dadalawin mo ako dito sa bahay. At ang sabi naman nila, nasa akin daw ang desisyon kung gusto ko. At hindi sila hadlang sa kaligayahan ko. Di, mabuti naman kung ganun. Dahil iniisip nila yung kapakanan mo. At alam mo ba, kung sasagutin mo lang ako, gusto ko sana magpakasal na tayo. Dahil para hindi mo na problema yung magtrabaho ka pa. Dahil kaya naman kitang buhayin. Pati mga magulang mo, ako na rin ang bahalang suporta sa kanila. Hayaan mo, pag-iisipan kong mabuti ang sinabi mo. Gusto ko munang siguraduhin ang nararamdaman ko para sa'yo. Alam mo naman na mahirap pang magkamali. Baka magsisi pa ako sa bandang huli. Mia, hindi ka magsisisi kung sasagutin mo lang ako. Dahil patutunayan ko na talagang tapat ang pagmamahal ko sa'yo. Yung nararamdaman ko, hindi ka magsisisi dahil mahal na mahal kita. Sige, sa pagbabalik mo siguro dito, malalaman mo na kung anong sagot ko. Kailangan ko munang siguraduhin kung ikaw na nga ang tinitibok ng aking puso. Pia, anak, may kaya yatang manliligaw mo at mukhang mabait at may respeto sa amin ang itay mo. Opo, inay, sa palagay ko, siya na ang tamang lalaki na pwede kong ipalit kay Dindo. Tama lang na palitan mo. Dahil matagal nang hindi nagpapakita sa'yo. Kaya ang ibig sabihin, hindi siya tapat sa'yo. Oo nga po, inay. Tagal ko na rin alam yan na pagkunwari lang ang pagmamahal niya sa akin. Kaya sinabi ko sa inyo kung gusto niyo si Manny para sa akin. Oo naman, anak. Kahit ang itay mo, ay siya rin ang gusto niyang maging manugang. Kaya sabgutin mo na, anak, para maging masaya ang iyong buhay. At may kaya pa, hindi siya maramot. Ha? Bakit po, inay? May dala ba siyang regalo para sa inyo ni Itay? Oo, anak. At nagustuhan namin ng itay mo ang kanyang ibinigay. May ibinigay siya para sa ating pangangailangan dito sa bahay. Ha? Ganun ba? Di ko alam yan, Talaga palang mabuti siyang tao, mabait. Hindi siya mayabang. Oo, anak.
at magaan ang loob namin ng itay mo sa kanya. Ay, teka. Gusto mo rin ba siya? Ha? Ikaw rin naman ang dapat na magdesisyon dahil ikaw ang makikisama. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Diyos ko, sana po maging tapat sa akin si Manny. Dahil wala na si Dindo sa aking buhay. Nag-text sa akin. Pinaliwanag ang lahat-lahat sa kanya. Nasaktan din ako sa kanyang pagkikipagkala sa akin. Pero wala po ako magagawa, Diyos ko. Dahil may nabuntis siyang babae. At dapat lang niyang panagutan. Sana po, Diyos ko, maging masaya ako sa pipiliin ko maging kasama habang buhay. At yun ay si Manny. Mabuti naman. Natagpuan ko ang maging kapalaran ko. Ha? May ikakasal pala. Ayan. Nagmamarcha na yung nobyo. Hindi. Si Dito ang ikakasal. At si Ma'am Derma ang nobya. Hindi. Hindi totoo. Hindi totoo ito. Hindi. Ano kaya ang gagawin ni Pia sa pagkakataong yun? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang pagpapatuloy at huling yugto ng lihim kasaysayan na pinadala ni Pia dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Nanola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.